Sa videong ito, ituturo ko sa inyo ang mga dapat gawin sa pag-renew ng rehistro ng inyong motorsiklo. At pag-usapan na rin natin kung kailan ito dapat renew at kung magkano ang magagastos dito. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na ito. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Ang pagre-renew ng ating mga motorsiklo sa LTO ay every year. Pero kung ang motorsiklo mo ay nabili ng brand new at ito ay 200cc pataas, katulad lang ito ng mga sasakyan na ang first 3 years mo ay valid. At after 3 years ay yearly na din ang renewal nito. Pero para sa mga motorsiklo na 200cc below, kailangan mong i-renew ang rehistro nito every year, kahit brand new mo ito nabili. At sa mga nagtatanong kung kailan daw maaring parehistro ang ating mga sasakyan, makikita po natin ito sa ating rehistro or official receipt or tinatawag natin na OR. Katulad nito. So kagaya sa akin, kaka-renew ko lang tapos na nakalagay dito, this payment is valid until August 2025. Tapos yung due date ko for renewal is August 22, 2025 hanggang August 31, 2025. So pwede nyo pong tingnan sa OR ninyo or official receipt ninyo kung kailan kayo pwedeng mag-renew or ma-expire yung rehistro ng inyong motorsiklo. Pero may isa pang paraan para malaman natin kung kailan tayo pwedeng mag-renew ng ating rehistro. So pwede nyo rin pong gamitin bilang guide yung last 2 digits ng ating plate number. So kagaya ng nandito. For example, ito yung plate number ninyo. So yung LTO tapos 1, 2, 3, 4. So example, ganito yung plate number ninyo. So kailangan ninyong mag-renew ng April kasi 4 yung last digit ng inyong plate number. Pero kung ang last digit ng inyong plate number ay 1, dapat January kayo mag-renew. Kung 2, February. Kung 3, March. Kung 4, April. Kung 5, May. Kung 6, June. Kung 7, July. Kung 8, August. Kung 9, September. At kung 0 ay October. So i-double check nyo po kung ano yung last digit ng inyong plate number. Kasi yun ang buwan na pwede kayong mag-renew ng rehistro. At dahil alam na natin kung anong buwan tayo dapat pumunta para mag-renew ng ating rehistro, pag-usapan naman natin kung anong araw dapat pwedeng mag-renew. So, for example, ito yung plate number ninyo. So, 3 yung second to the last digit ng inyong plate number. So, dapat kayong pumunta kasi nandito 1, 2, 3. So, first 7 days of the month. So, dapat nasa first week of the month, nakapag-renew na kayo ng inyong rehistro. For example, ganyan, April, first 7 days of the month, dapat nakapag-renew na kayo ng rehistro ng inyong motorsiklo. At kung yung second to the last digit ng inyong plate number ay 4, 5, or 6, dapat second 7 days of the month kayo pumunta doon. At kung 7 and 8, dapat 3rd days of the 7th month kayo dapat pumunta. At kung 9 and 0, dapat 4th 7 days of the month kayo pupunta doon. So kagaya nito, LTO 1, 2, 3, 4. So April, first week of the month kayo kailangang mag-renew ng rehistro. At ngayon pag-usapan na natin ang mga dapat gawin sa pagpaparenew ng ating motorsiklo. So una, dapat ipakondisyon na ninyo ang inyong mga motorsiklo, dapat gumagana lahat. So una, dapat gumagana yung brake light. So kapag ginamit yung handbrake or yung foot brake ninyo, dapat umiilaw talaga yung brake light. At dapat i-double check nyo po na gumagana yung signal light ninyo, yung left at right dito sa likod at yung left and right doon sa harap. So kagaya po niyan kasi i-check talaga ng LTO yan. At make sure na gumagana din yung high and low ng inyong ilaw. At itry nyo na rin po ang busina ng inyong motorsiklo. So yun po yung chine-check nila, yung brake light, signal light, headlight at yung busina. At pagkatapos maghanap na po kayo ng accredited ng LTO na emission test center. Kadalasan yan makikita nyo po yan katabi mismo ng LTO branch. So marami pong emission test center na nandyan sa gilid ng LTO. Pero sa experience ko, hindi na talaga ako nagpapa-emission sa malapit sa LTO kasi sobrang daming tao talaga guys.
Kaya ang ginagawa ko, naghahanap ako ng emission test center na medyo hindi masyadong malapit sa LTO branch kasi doon wala masyadong tao at madali ka lang matapos sa pagpapa-emission. Kasi sa pagpapa-emission, sobrang tagal talaga. Dito kakainin yung oras ninyo. Lalo na kung after holiday or bago mag-holiday kayo pumunta doon, sobrang dami talagang nakapila guys. So marami nagtatanong kung magkano daw yung mababayaran sa emission test. So depende yan sa area. So dito sa amin, yung motorcycle is 400 pesos. Yung 4 wheels is 500 pesos. Tapos yung 6 wheels, 600 pesos. So ulitin ko, depende yan sa lugar. Kasi may nakikita ako yung iba, 600, may iba 500, depende po talaga. So sa mga nagtatanong kung matagal ba magpa-emission, so ito, gas interval per unit niya is 10 minutes. Tapos yung diesel interval per unit is 15 minutes. So kung marami kayo guys, so medyo matagal talaga matapos. At kung tapos na kayo magpa-emission, punta na tayo sa pagkuha ng CTPL or Compulsory Third Party Liability Insurance. So kadalasan yan makukuha nyo dun mismo sa pinag-emisyonan ninyo. Kaso medyo may kamahalan. So may nagsabi sa akin na pwede daw kumuha sa Imlowillier or sa Cebuana. Kasi sa Imlowillier, 340 and 40 centavos. At sa Cebuana naman, 340 centavos. So nasa sa inyo na po yan kung saan kayo kukuha ng insurance. At kung tapos na kayong magpa-emission at nakakuha na kayo ng insurance, ang susunod ninyong gagawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na LTO branch sa inyong lugar. At dalhin nyo po ang inyong motorsiklo para sa inspection. So dumiretso na po kayo sa inspection area ng LTO. At pagkatapos, ipark nyo na lang po ang motorsiklo ninyo at antayin ninyo ang officer na mag-check ng inyong unit. And then ibigay nyo na po yung ORCR ninyo at yung emission test result. At dito na nila i-check yung signal lights, brake lights, headlight at yung busina ninyo. At kung pumasa kayo at nilagyan na ng inspector na unit inspected, pwede na po kayong mag-proceed sa next step. Sa harap po mismo ng LTO office, may officer po kayong makikita dyan. Doon nyo po lahat ibigay yung mga documents at bibigyan po kayo ng numero. So take note po, dapat maaga kayo doon kasi may serving time na nakalagay dito sa taas. Yung numero ko, number 12. So dapat 8 to 9 AM ako nandun na sa loob. Kasi may iba nakalagay yung serving time dyan, 9 AM ka nandun pero 2 PM ka na pwedeng bumalik. So medyo matagal pa. So sa akin, number 12 tapos 8 to 9 ako dapat pumasok. So pagkapasok ko doon, ang tinawag na numero ay number 8 na. So nagantay lang ako sandali at tinawag na yung number ko. So magantay lang kayo kung anong window kayo tinawag. So window 3 ako pinapasok, so doon ako pumunta. At dito hahanapan pala kayo ng valid ID. So kung hindi sa inyo nakapangalan yung motorsiklo, dapat meron kayong deed of sale kung nabili ninyo, or kung inutusan kayo, dapat meron kayong authorization letter. So dapat meron kayong dalang valid ID ninyo at deed of sale or authorization letter. At pagkatapos dito, sinabihan lang ako kung magkano yung mababayaran ko. Tapos pinapunta na ako sa cashier. So dito mag-aantay ka lang na tawagin yung pangalan ninyo at pagkatapos magbayad na lang kayo. At pagkatapos nun, nakuha ko na po yung OR ko. So ito na po yung bagong OR ko. So ganun lang kadali, mas matagal pa yung pagpa-emission kaysa sa pag-renew. At ngayon pag-usapan natin kung magkano yung nagastos. So ito po yung nagastos ko. Sa emission test, 400. Sa insurance, 550. Tapos sa LTO fee, 254, tapos yung total na nabayaran ko is 1,204. So, depende pa rin yan guys, kung mas mababa yung insurance na kukunin ninyo, bababa pa yung mababayaran ninyo. At depende rin sa emission test. Pero yung LTO fee, fixed na po yan. So, depende yung total, kung magkano yung total na mababayaran ninyo.